Hello! Good morning mga kababayan! I'm here again! So, ang video natin ngayon ay reaction mula kay YouTuber Kent Garcia! Thank you, Kent, for this video. At ang topic po ay si Hanilet at saka si Kitty Duterte ay hindi nakapasok sa ICC prison to visit President Duterte dahil kay Sara Duterte. Kasi daw itong si Hanilet at si Sara Duterte ay may tampuhan. Bakit kaya? So, pakinggan natin ito ha, pakinggan natin. So, hi, very interesting. Thanks, please subscribe. Pamapiknik, palusot lang yung picnic, sabihin nyo, umuwing luhaan. Alam nyo, sa totoo lang ha, mga kababayan, ang mga taong sinungaling, kapatid yan ng mga kawatan, kapatid na magnanakaw. Bakit? Anong sabi ni Hanlit nung una? Nung hinuli si Duterte. Hinuli si Duterte, tapos dinala sa Netherlands. Ang sabi ni General Torre, si Hanilit daw ang nasa listahan, si Hanilit daw ang nasa listahan para sumabay kay Duterte, pahatid sa Netherlands. Anong sabi ni Hanilit kay General Torre? Ayaw sumama kay wala daw passport. Mamis Agnes, silo po dyan sa Japan. Ayaw sumama kasi walang passport. Ngayon, nagtaka ako, walang passport pero galing Hong Kong. Ayaw sumama. Ngayon kababayan, high-ranking official, as partner ka ng high-ranking official, tapos walang passport, parang questionable yan. Alam naman natin, ang mga Pilipino, lalo na yung mga asawa at pamilya ng mga politician, mahilig yan mag-shopping sa Hong Kong or sa New York, sa Italy, at walang passport. Hindi ako naniniwala dyan. Hindi ako pro Duterte, hindi ako pro Marcos, pero hindi ako naniniwala. Tuloy! Sumama kasi andun si Ipe. Ayaw sumama kasi walang passport. Ang nangyari, nagulat ako, ilang araw nakalipas, andoon na. So, sinong niloloko nila? Diyanin yung masusukat mga kababayan kung mahal ba talaga niya si Digong o dahil lang sa mamanahin kay Digong. Ito, dalawa lang naman yan Oh no! Ano kaya? Ano kaya? Mahal ba talaga ni Hanilit si Digong o yung mamanahin niya lang kay Digong ang habol niya? Hindi nyo ba alam na si Sara at si Hanilit ngayon hindi magkasundo? Hindi lang sa mamanahin but also the power and the name, di ba? Hindi nyo ba alam na si Sara at si Hanilit hindi magkasundo? Bakit? Kung talagang magkasundo si Sara at si Hanilit, edi sana nagtabi sila. Bakit ang layo ni Sara kay Hanilit? Hindi nyo napansin? Hindi sila magkasundo. Hindi ko pa nakita yan. I'm so busy with my life. Kaya nandito pa ako, nakikinig sa mga reaction ng mga YouTuber na ito. Both team. So, hindi ko pa nakita. So, kung walang tampuhan, sana, di ba, nag-uusap. Di ba? May point, may point. Sundo. Diba? Hindi sila nagkakasundo. At alam ko sa sarili ko, kung ako ang tanungin, si Sara mismo nagsabing wag papasukin si Hanilit. Maniwala kay sa akin. Si Sara mismo ang nagharang doon na wag papasukin si Hanilit. Maniwala kayo mga kababayan. Bakit? Sa tingin nyo, kung kayo ang anak ni Digong, panahon ng kagipitan na dapat samahan niya si Digong kung saan man dalhin, tumanggi siyang samahan. Bagkos, si Medial Dia ang sumama kay Digong na instead si Hanilit naman pala. Anong sabi ni Hanilit? Wala akong passport. So si Medial Dia ang sinabay. Kung ngayon kayo ang nasa katayuan ni Sara Duterte, hindi ba kayo manggagalaite? Ikaw yung naturingang pangalawang asawa ng tatay ko. Pagdating sa kagipitan, wala ka. Asawa ka nga.
Hello? Di ba? Anong tawag? Common law wife? Wala, kay ka na nakagrocery ako. Si Sarah Nakagrocery mismo ako ang kahapon. nagharang doon, kaya hindi Nagluto nakapasok ako si Hanilit sa loob. Puno na dyan kaya akong Sabihin ko bayad sa inyo niya. mga kababayan, hindi nag-uusap yung dalawang Nabagay ko yan. nga last week. Sa tingin ninyo, nag-usap yan sila? Hindi. Labay na ginagawa. Kadami-daming tao doon. Kalawak-lawak ng harap ng dahig sa Netherlands sa kulungan. Ni minsan nagtabi si Sarah, si Hanilit. Hindi nga pinansin ni Sarah si Kitty Duterte. Market ni Sophie. Gahapon. Diba? Fresh kaayo. Yun ang katotohanan. Yun ang katotohanan. Si Sarah mismo ang humarang noon para hindi makapasok si Hanilit. Tignan nyo. Nag-apply sila doon. 2 beses nilang in-apply para makapasok sa loob. Hindi nakakapasok. Bakit? Si Sarah mismo nagsabi, wag niyong papasukin yung bruhang yan. Sa tingin ninyo kung kayo ang nasa sitwasyon ni Sarah, papapasukin ko kayo kung ako ang nasa sitwasyon, tatay ko nasa kagipitan. Hinaristo, dinala ng Netherlands. Walang mahal sa buhay na kasama. Ang sumama pa si Medial Dia na isa din na isang utot na lang, nahihimatay na. Kasobrang taba, high blood pa. Inatake. Asaan si Hanilit? Ayaw sumama kay walang passport. Doon pa lang sunog na siya doon eh. Doon pa lang nagsinungaling na. Ayaw ko sumama. Teka, tumawag yung cousin ko. Pasensya na, so tuloy. Hindi ko na narinig. Sabi kay General Torre, bakit? Wala akong passport. Sabi naman ni General Torre, los. Naniwala ako walang passport, kakababa lang galing Hong Kong, walang passport. Ano sila, VIP? Pagmamayari nila yung Hong Kong? Nakakalipad siya doon na walang gamit passport, tapos nakauwi pa na wala. So, proven na po ba yan? Kasi hindi ko rin nabalitaan yan. So, si Hanilit pumunta talaga ng Hong Kong, like days before na, yung pagdakip kay Duterte. Kasi kung pumunta siya ng Hong Kong, may passport siya, di ba? Din passport. Kung kayo ang nasa sitwasyon ni Sarah, talagang manggagalaiti kayo. Andyan naman yung tinuring na asawa. Andyan yung tinawag na common law wife. Pero bakit nung kagipitan walang Hanilit? So, ibig sabihin, sinadya niyang ayaw sumama. Bakit? Ayaw iwan si Nako. Ikaw ba naman yakapin ka ng mahigpit? Si Digong hindi na kayang gawin. Nakita ko yung video na yan, tapos nag-react rin ako. Pakitingnan yun sa isang video ko. Digong yung nakapyakap ni Ipe. Andyan pa si Bongo. Pangalawang tatay daw ni Kitty. Ako na lang yung tatay mo. Actually, ito gusto ko lang klaruhin. Sinabi ko kasi yan sa aking live na kung makauwi si Digong, magigilit ako sa liig live. Ang pakal... Huwag naman ganyan. Let's be positive na lang. Walang naman yung let's take our life or ganyan. Tuloy lang ang life. At ng DDS, uuwi daw March 26. March 28 na ngayon, ilang oras na lang, 29 na, katapusan na ng buwan na to, 30, 31. Nakauwi ba si Digong? Nga. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, huwag kayong magpapaniwala. Ma'am Itchin Blue, ayan, Boy Bayabas, and kay Ma'am Miss Agnes, Ma'am Saingan Sara, Girly Bangko, mega love shoutout sa inyo dyan. Uuwi sa Silda, 30. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, ito hindi ako sa nagsabing, pinangunahan ko na hindi makauwi si Digong. Kasi yan po talaga ang sinabi ng ICC. Ulitin ko si Kitty Duterte at si Hanilit umuwing luhaan, hindi nakakapasok sa silda ni Digong. Bakit? Hinarang ni Sarah. Kung napansin ninyo sa Netherlands, sa dahig, hindi nag-usap si Sarah at si Hanilit, hindi naglapit ang dalawa.
Pumunta si Hanilit, hindi nagpakita si Sarah. Umalis si Hanilit, tsaka si Sarah lumabas. May bit-bit na si Lupin. Si Sarah mismo nun nagharang na wag papasukin. Kung ikaw ba naman nasa sitwasyon ni Sarah, tatay mo nasa kagipitan, inaresto, dinala sa dahig sa Netherlands, dinala sa ICC. Ayaw mong samahan kay wala kang passport. So anong kadahilanan? Tatay ko, pag pera ang usapan, present ka. Pag sa kagipitan, wala ka. Si Sarah ang nagharang nun. Correct me if I'm wrong. Si Sarah, ayaw ni Sarah ng ganyan. Kaya nga sabi ni Sarah, tinanong siya kung bakit hindi sila nagsabay sa eroplano ni Digong galing Hong Kong papuntang Pilipinas. Ang sagot ni Sarah, bawal po kaming magsama lahat. Bakit? Kasi pag nahulog yung eroplano nung isa, patay kaming lahat. Make sure na may matira. Ganyan rin po ang mentality yung mga royal family. Kaya hindi pwedeng magsabay-sabay. Ganyan. Okay lang naman yan kung ano kayo, nasa politics, gusto nyo ipagpatuloy yung angkan nyo, wag kayong magsabay. Sa sobrang galit ni Sarah kay Hanilit, si Sarah ang nagsabing wag papasukin. Eto. Paano kung pupunta doon yung nanay ni Sarah, si Elizabeth? At nakapasok si Elizabeth. So, ibig sabihin, si Sarah nga ang kadahilanan. Let's see. Kung mangyayari yan, makapasok si Elizabeth, bakit hindi nakapasok si Hanilit? So, hanggang ngayon ba, hindi nakapasok si Hanilit at saka si Kitty? Or umuwi na? Hindi pa ako updated. So, kung hindi nakapasok si Hanilit, nakapasok si Elizabeth, may reason talaga kung bakit, diba? Bakit kung si Elizabeth, ihiwalay na sila kasi divorce na yun Nakapunta doon, nakapasok. Bakit kung si Hanilit hindi? Sabi ko sa inyo mga kababayan, si Sarah ang may kadahilanan kaya umuwing luhaan si Kitty Duterte at si Hanilit. Hinarang ni Sarah doon sa registered window na hindi papasukin si Hanilit. Galit si Sarah dyan. Maniwala kay sa akin. Kung kayo nasa sitwasyon ni Sarah, tatay ko, asawa mo, hinuli, inaresto, dadalhin sa lugar na hindi ko alam kung ano yung lugar na yun. Papasamahin ka, ayaw mo, sasabihin mo, wala kang passport. Paano ka nakapunta ng Hong Kong at nakauwi ng Pilipinas kung wala kang passport? Hindi nga sila nag-uusap. Sa likod ng kamera, sa pamilya nila, hindi nagkakasundo yan. Si Baste, si Sarah, di nag-uusap yan. Si Pulong, hindi nag-uusap yan. Sabi ko nga sa inyo, tatay ninyo nandiyan na. Bilang tulong ninyo sa tatay ninyo, magkasundo naman sana lahat kayo. Huwag kayong pataasan ng pride. Huwag kayong pataasan ng pride, magkasundo sana kayo. Nasa kagipitan na yung tatay ninyo, sana naman, kahit sa isang pagkakataon, magkasundo kayo. Alam nyo ba nung presidente si Digong, si Sarah, hindi sila nagkakausap niyan. Nung 2016 hanggang 2022, 2 beses lang nag-usap yung mag-ama. Nagkita lang yan sila nung may burol. Yung isa sa mga kaibigan nilang binurol, doon sila nagkita. Kaya nga nagulat si Sarah, sabi ni Sarah, ay nandyan ka pala. Naalala nyo nung hiniring-hiring si Digong sa Congress, nung nakaraan sa Quadcom, nilapitan ni Sarah na iilang pa si Digong. Ganon. Hindi sila nagkakasundo, pamilya. Tapos ganyan, gusto ninyo maging presidente sa Pilipinas? Ang presidente ng Pilipinas, make sure na sa pamilya mo pa lang, magkasundo kayo. Yung kapatid-kapatid, okay lang mag-iringan. Pero yung ama at anak, hindi magkakasundo, hindi ka pwede maging presidente ng Pilipinas. Bakit? Presidente ka, role model ka. Gusto mo maging mamuno sa bansa, pamunuan mo ang pamilyang Pilipino na bawat isang Pilipino, 120 million Pilipino may problema sa buhay. Tapos ikaw maging presidente, may problema ka rin sa pamilya mo. Hindi ka pwede maging presidente kung ganun. Problema nga ng pamilya nyo, hindi nyo nasusolusyonan. Tapos yung problema ng bansa, aakuhin nyo pa? Walang ganun, Mars. Kambal Ben in Sibugay, Miguel, shout out po.
Kaya sabi ko sa inyo, umuwing luhaan si Hanilit at si Kitty Duterte kasi hinarang ni Sara at hindi pinapapasok sa silda ni Digong. Yun ang katotohanan. Yeah? Yun totoo. Kung ako sa sitwasyon ko, kung ako si Sara, tatay ko si Duterte, yung kinikilalang asawa ng tatay ko sa panahon ng kagipitan, wala. Tapos ngayon, lakas ng kapal ng mukha mo, lakas ng loob mo magpakita kasi birthday. Guys, so napakinggan na natin si Kent Garcia. Thank you, Kent, for that video. At ano sa tingin nyo, guys? Totoo kaya yung mga haka-haka niya between Hanilet and Sara Duterte? So, ano sa tingin nyo? Comment naman kayo dyan, ha? And please, watch my other video rin kasi walang views. So, sana supportahan nyo ako, comment, like, subscribe para naman maipost ko at mag-react rin ako ma-pro Duterte or ma-pro Marcos man yan. Dapat makinig tayo both sides. So, thank you so much and ingat kayo dyan. Huwag magpadala sa mga nangyayari kayo sa Pilipinas. Kulang, okay? And thanks, let's thank the Lord for all the blessings and no hate, okay? Thank you so much. Bye!